Ayun, sige po, bigyan nga muna natin ng isang mataas na palakpak ang ating Panginoon. Yung pinakamataas at pinakamalakas nating palakpak na para sa ating Panginoon. God is good! Grabe! Grabe! God is good! Amen! Tunay nga na napakabuti ng Panginoon na sa buhay ng bawat isa. Napakabuti ng Lord sa church na ito. Hallelujah! Yes, Lord, at tunay nga, Panginoon, na sa umagang ito kami po ay aawit sa iyo. Tunay nga, Panginoon, na dalangin namin na maghari ka sa amin, maghari ka sa mga buhay namin, maghari ka sa bawat pamilya, Lord, at maghari ka sa church na ito. Amen. Nanunumbalik sa iyong paglingap, Yes, Father God. dinadalangin ang iyong pagtanggap, inaalala ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Yes, Lord. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Minsan sa church, nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Yes, Lord, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa
ka. Hallelujah. Maraming salamat sa iyo, Lord. At tunay nga, Panginoon, na dalangin namin ang iyong banal na Espiritu ngayong umaga, Panginoon. At tunay nga, na pamagitna ka sa bahay-sambahan, Panginoon. Sa umagang ito, Lord, kami po ay patuloy na aawit sa iyo. Tunay nga na wala kang katulad, wala kang katumbas, wala kang kapantay, Panginoon. Amen. Hallelujah. Sige, church na tayo umawit. Ulitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan
ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Yes, Lord. Sige, church. Akala mo, ang dami nating lalaki, no? Ay, kung magsalita ng ganyan, naka-live yan eh. Amen. Hallelujah. Hindi mo ingatan yung bibig. Wait ako, commercial lang po. Pakamit sa mga tao. Pagay ka na yan. Ang init. Ayun, sige po. Ano? God is good? Grabe? God is good. Amen. Hallelujah. Sige nga, palakpakan nga muna natin muli ang ating Panginoon. Yung pinakamataas at pinakamalakas natin palakpak ng Amen. Hallelujah. Tunay nga na napakabuti ng Lord at maraming salamat sa Lord dahil nagpapatuloy tayo sa Kanya. Amen. Hallelujah. Sige, church, ituloy-tuloy na rin po natin, no? Kamusta ang lahat? Thank you, Lord. Mabuti. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Sige, church, no? Tayo po ay dumako na sa pagpapasalamat. Bawasan ko lang yung echo. Ayan. Ayan, okay na yan. Sige po, pagpapasalamat. Sinong first honor for today's video? Anyone? Any two? Any three? Yung nagbabalik ba dyan? Ay, nagbabalik po siya. Sige po. Big mo. Hindi naman po balik. Wala po. Wala. So, sige ako na lang. Baka may gusto niyo lang may mauna, no? Sige ako na lang. Ayun, nagpapasalamat ako sa Lord kasi ayun, nung nakaraan, katatapos lang po ulit ng routine, no, sa Antipolo. Tawag doon, nakaraos ulit ng panibagong rotation po, no, sa duty. Ayun, maraming salamat sa Lord dahil, ayun, kahit cup noodles lang ang kinakain ko, pero nakasurvive pa rin ako. Ay, Anong kinakain mo? cup noodles po. Iwas-iwas din doon, no? Pero ay maraming salamat sa Lord, no, kasi tunay nga na nakasurvive kami ng grupo ko, no, sa duty na yon, no, na kami ang magkakasama sa Francel. Tapos ayun, maraming salamat din sa Lord kasi ayun, finals na, magpa-finals na. Ay, magpa-4th year na siya. Amen. Malapit-lapit na po, ayun, tunay nga na maraming salamat sa Panginoon, no? Kaya, ayun, sa Lord po talaga ang pinakamataas na pagpurit, pagsamba at pasasalamat. Amen. Hallelujah. Sige po, sino po pong magpapasalamat? Ayan daw, si Tita Del daw. Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon. Salita. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa buhay ni Tita Del. Ano lang, thank you, Lord. Humihingi kami ng panalangin sa inyo, mga kapatiran. Si Pastor Vic, mag-speak siya sa last night ng tita niya sa Cavite. Ang hinihingi namin prayer sa inyo, bigyan si Pastor ng knowledge, ng samahan siya ng Holy Spirit. Kasi nandoon yung mga kapatid niya, pinsan niya, halos lahat ng kamag-anak niya sa Conception family. So, oo. Sa Cavite, sa may, kami pupunta, Bacoor. Ipag-pray niyo si Pastor. Kasi ito yung, ito na yon, haharap na siya sa mga kamag-anak niya. Kung matutuloy yung May 1 nila, kung maglilibing daw ang May 1, sa 30, pupunta na kami. Doon na kami mag-overnight kami kasi last night mag-speak si Pastor doon, siyang speaker. Magpe-preach para sa salvation ng mga nandoon. Nandoon yung mga kapatid ni Pastor. Kompleto daw yung mga kapatid niya. So, alam na kompleto. Kompleto sila. Pupunta yung mga buhay ng mga kapatid mo, except si Kuya Robert, syempre hindi na tapos yung mga nandoon yung mga pinsan niya sa site ng Conception. So, yun ang hinihingi namin prayer sa inyo. Samahan si Pastor Vic ng Holy Spirit ng araw na yun. Kasi, grabe yun. Ngayon na, first time na magpipreach siya sa harapan ng kamag-anak niya. Lord, ito na po ang bahala. Tapos, maraming salamat sa isang taon na dagdag
sa aming panganay last Tuesday. And then, this coming Tuesday, yung aming son-in-law naman, si Kuya Eko. Hindi. Maraming salamat. Ganon din sa kalusugan ng bawat isa. Tapos, thank you kasi may nakita ako. Hello. Welcome back. Amen. Hallelujah. Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon. Bye-bye. Parang mas matangkad si Juanita Kay, Amen. Hallelujah. Natatangkaran niya nandito ng... yung isa pero yung isa wala naman. Natatangkaran niya ng mga ate niya, ano. Amen. Hallelujah. Sige po, sino pa pong sunod na magpapasalamat? Wala na po. Sige po, ano, tayo po ay dumako na sa tithes and offering na po muna, ano. Pastor, tithes and offering po muna tayo. Sige po. Sige po, tayo po ay dumako na sa tithes and offering. Dito na lang din po ang box natin. No, huwag na natin ilagay dito sa pulpito. Father God, i-bless mo ang tithes and offering para sa iyong gawain at maibigay namin ang kaluwalhatian sa iyo. Amen. Amen. Ang ganda sana no, kung may oras sana sila. No? Kung wala kayong pasok nung magdala ako ng worship team doon. No? Ano po ba? Hindi pa namin alam kung May 30 or May 29. Pastor, may worship team ang church nila, di ba? Ikaw lang ang mag-dito. Tapos dalhin mo lang yung laptop, tapos sasakyan mo ako na magpapagasolina kung kailangan. Kung may oras din si Michael. Kaya maganda, no? Kung May 29 sana or 30. Sa May, kayo. April po. April ngayon. Ay, hindi pala May 30, April. May 1 kasi ay ang Labor Day. Hindi kasi nila alam kung may libing daw ng May 1. Kaya alam ko sa Pultorero, Labor Day yan. Walang libing ng May 1. Wala. Sige po. Tuloy-tuloy na po natin. Pastor, preaching po muna or Communion. communion na po? Sige po. Pakibasa nga yung, yung... 1 Corinthians. Yan ba yung nabili kong HDMI? Hindi. Yung Ay, mahaba. hindi po. Dito po. Yung mahaba kasi ako nung dati. Iba yun. Sige po, basahin po muna natin habang kumukuha po kayo. 1 Corinthians. Kumuha na kayo. 1 Corinthians chapter 11 verse 24. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Verse 25. At gayon din naman hinawakan ang sarong pagkatapos na makahapon, na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalala sa akin. 26. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. 27. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na hindi nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. 28. Dadapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Ating isubo ang pira-pirasong tinapay sa anyong ostya bilang katawan ni Kristo. Subo natin na may kabalanan. 1, 2, 3. Habang kumakain naman sila, kumuha si Kristo ng saro. Ang sabi niya, ito ang dugo ng bagong tipan
Gawin niyo to hanggang sa aking pagbabalik. Alaala hanggang sa aking pagbabalik. 1, 2, 3. Okay? Thank you, Father God. Teka, inumin ko tayo isa. Ano? Umpisa na tayo? Amen. Panginoon, basbasan ko ang mga tao na nakikinig, mga taga-subaybay. Sila ay kasapi ng church dahil sila ay nakikisubaybay. In Jesus' name, Amen. Ang ating paksa, kagaya ng sinabi ko kagabi, ay tungkol sa pagpapala. Pero ang pinaka-title, huwag kang preso sa sumpa kung hindi makalaya ka para may pagpapala. Amen. Marami nagtuturo, ganito, para pagpalain ka, ito yung pangako ng Diyos, mag-tithe ka, pero ang hindi nila alam, bakit kailangan sumunod? Mapa-tithing, mapa-offering. Naisip niyo ba yun? Para makalaya ka, thank you. Para makalaya ka sa sumpa, para makalaya ka dun sa tinatawag nating kagipitan, ang unang-unang dapat i-target mo sa iyong buhay, yung way of thinking. Ikinig ba kayo? Amen. Kaya hindi tayo pinagpapala dahil lagi natin iniisip, gipit tayo. Naintindihan mo? Amen. Lahat nag-uumpisa sa isip. Let your mind be free in the thinking of scarcity and adversity. You must free your mind from the word scarcity or adversity. Replace it with blessing and hope. Pagka nailagay mo na sa isip mo, ito na lang, bigyan ko kayo ng sample. Akala ng ibang tao, sa Book of Enoch, sa Kabal, sa Buddhism, sa Hinduism, nanggaling yung katuruan na yun. Pero ang totoo, galing sa Biblia. Kumakain kayo, nag-aaway kayo mag-asawa, nakapagsalita ng hindi magandang mag-asawa sa harapan ng isang basong tubig. Tapos nung nagkaayusan, iinumin yung tubig. Yung tubig, ina-absorb niya lahat ng mga pinagsasabi mo. Kung masasama, masasakit ang sinasabi mo, tandaan mo, pag ininom mo yung tubig na nakabukas, ininom mo, doon lumilipat lahat ng pinagsasabi mong negativity nasa tubig. Di nyo ba alam yun? Sa science, napatunayan na ang molecules ng water, hydrogen and oxygen, pag tubig sila, nagkakaroon siya ng tinatawag na molecular structure and figure. Meron siyang behavioral pattern at doon makikita na talagang totoo. Subukan mo magmura, uminom ka ng tubig, tingnan mo, kahit hindi ka mahintang ulo. Sample lang. Sino gusto mag-volunteer? Magmura ka sa harapan ng isang basong tubig, inumin mo, 100% sasakitan tiyan. Totoo. Naranasan ko na. Pero pag sinubukan mo, may isang baso kang tubig, sabi mo, Lord, ang saya ko ngayon. Thank you, buhay pa ako. Uminom ka. Ibang dating sa katawan mo. Kung meron ka mga sakit-sakitan, mawawala. So, the first step to obtain blessing is free your mind. Amen. Kaya nga sinabi ni Jesus Christ, I am the light, the way, and the truth. No one comes to the Father except by me. Tama ba?
Amen. Sige, basahin mo yung Luke, yung John 14:6. Bilis. Bilisan mo. Oh. Basa Tagalog. Bilis. Ang sabi, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ako ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Take note, ang Ama yan ang source. Yan ang creator. Sa Greek, New Testament, patria. Ibig sabihin ng patria, ascendant, creator, source. Sa mga agnostic, ang paniwala nila, yung nature daw ang Diyos. Sa atin, ang paniwala natin, yung gumawa ng nature, yun yung Diyos na Ama. Kaya walang imposible. Siya yung pwede mag-utos sa nature eh. Naninod ba kayo? Nakikinig ba kayo? Amen. Tapos sabi pa niya, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan. Sa ibang translation, sa online Tagalog, hindi daan yan. Ako ang paraan. So yung pamamaraan pala, hindi lang yung daan. Amen. I am the way. Na yun, naging tradisyon ng mga theologian, hindi tiningnan yung Hebrew at saka Greek sources, na yung ibig sabihin pala ng way, hindi daan. Hindi daan, pamamaraan. Amen. Katulad na isang tubig, isang basong tubig. Subukan mo, mainit ang ulo mo, magmura ka, inumin mo, sasakit yan mo. Kumbaga na-absorb niya na lahat yung negative. Espiritu yan eh. Ang pagmumura, espiritu din yan. Ang emotions, may spirit din. Di ba pagka Christmas, kahit alam mong pagano yon, may naririnig kayo, spirit of Christmas. Pero masaya ang tao. Tingnan mo paligid, may pera, lumalabas ang pera. Kasi, nakangiti. Pag may birthday, nakangiti, lumalabas ang pera. Kahit maliit, masaya. Pero pag seryoso ka masyado sa buhay mo, mapapaaga ka talaga. Amen ba? Amen. So, free your mind. Kasi ang isip natin ay actually, aminin ko sa inyo, kulungan. Meron ba sa inyo ngayon? Sige nga, lumipat ka nga sa katawan ko. Hindi mo kaya. Kasi nasa katawan mo. O kung may boyfriend ka, sige nga, boyfriend, lumapunta ka sa katawan ko. Hindi pwede. Kasi ang katawan natin, preso. Pero ang mga spirito sa langit, walang limitasyon yan. Nasa langit na eh. Ano pang sigbi ng itsura? Yung mga itsura nyo, temporary lang yan. Pagdating sa lupa, matutunaw yan. Ang babalik sa Diyos, hindi yung katawan mo. Ang babalik yung espiritu that belongs to God. Amen. Amen. Pero yung kaluluwa mo, pag wala kang Kristo, impyerno. Anong pamamaraan? Kailangan yung pamamaraan ng source. Sino ang source? Yung universe? Mali ang mga agnostic. Mali ang Book of Enoch. Mali ang aklat ng Ethiopian Bible. Sila nagtatalo-talo. May kopya ako nun sa internet mali-mali. Sila nagtatalo. Ako pa naman, pag nagbasa 4 na beses, may talata rin sila Inuulit-ulit ko, nagkakamali. Hindi kagaya ng Bible, walang mali. Sino paniniwalaan ko? Yung 88 books ng Ethiopia? O yung Roman Catholic version na 72 books? Doon na lang ako sa King James, 66 books. Nasala na yung tamang aral. Marami na nga nga sinisiraan yung Bible Masterin nyo muna yung Bible bago pumapil kayo sa akin ng Ethiopian Bible, Book of Enoch. Bigyan ko kayo ng example na maling katuruan, pwede ka ikulong sa impyerno. Sabi ng Ethiopian Bible, yung mga Book of Enoch, yung mga nag-research ako hindi daw totoo, sabi ni Mel Gibson,
Hindi daw totoong namatay si Jesus at nabuhay muli. Eh, paano mo sa akin sasabihin yon? Eh, yung mga Pariseo at saka Saduseo, naalala nyo yung tinuro ko sa inyo? Biniyaran yung mga sundalo. Sabihin nyo, ninakaw yung katawan ni Jesus, hindi siya nabuhay muli, ha? O ito pera, lagay. Buti nga, hindi ko alam kung maleta yung binigay. Biniyaran yung sundalo. Yung mga bantay. Nagsumbong yung mga sundalo. Nakita nila anghel ng Panginoon. Nakita nila si Jesus na buhay muli. Maraming hindi nakakaalam niyan. Tingnan nyo, Matthew chapter 7. Ay, mali. Matthew 27, verse 11 to 15. Oh. Oh. Teka, hindi ko pala na-on yung data ko. Sandali. Iba data nito, prepaid kasi ito eh. Sandali mga kapatid ha. Sige lang po. Para ala-ala lang sa inyo, kaya ako nag-data sa prepaid. Oh. Matthew 28 verse 11 to 15. 27, 11 to 15. 28 verse 11. 28. Yan. Parang bingteng ako. 11. Oh, ayan. Basahin mo. 11 to 15. Lakas. Go. Samantalang sila'y nagsisipa roon, narito, ang ilan sa mga bantay ay nagsipa roon sa bayan, at ibinalita sa mga pangulong saserdote ang lahat ng mga bagay na nangyari. 12. At nang sila'y mga kipagkatipon na sa matatanda at makapagsanggunian na, ay nangagbigay sila ng maraming salapi sa mga kawal. Oh, ba't ko paniniwalaan yung Ethiopian Bible? Eh dito naka-record na naglagay yung mga Pariseo, mismong mga Hudyo, nilagyan para, hoy, sabihin nyo, hindi totoong nabuhay si Jesus. Samantalang nahimatay sila, halos mamatay sila sa sobrang glory ng angel of the Lord. Amen. Sinabi ng angel, alala nyo, sabi niya, ikatlong araw mabubuhay siya muli. Wala siya rito, buhay siya. O tingnan nyo, tuloy mo, verse 13. Nanang ang sabi, Nagsasabi, sabihin ninyo, nagsipa rito ng gabi ang kanyang mga alagad, at siya'y kanilang ninakaw samantalang kami na nga tutulog. alam mo, nakakatawa dito. Parang scripted na pagsisinungaling. Magsisinungaling pa, tanga pa. Kung ako, yung labor secretary nung panahon ni Kristo, ganon, natutulog kayo. Eh, ang parusa sa Rome, pagka nakita ka natutulog, nakawala ang preso o ninakaw yung katawan, kamatayan. Mga tanga rin, ha? Tanga rin yung mga sundalo, no? Tingnan mo, saying. Ito sabihin nyo, say ye. Ito sabihin nyo, ninakaw ng mga alagad, nagpunta yung mga alagad nung gabi, ninakaw siya habang kayo natutulog. Yun ang script, sabi nung Pariseo, Saduseo. Kasi sabi sa verse 12, balik. And when they were assembled, i-close up mo rito, ha? Uy, tutulog ka, ha? O yan. And when they were assembled with the elders, they had taken counsel, they gave large money unto the soldiers. Number 1, to free your mind from the curse of God, dapat aminin nyo si Kristo ay namatay, ipinako sa krus, nagdanak ng dugo sa kanyang tagiliran, tinusok, lumabas ang tubig at dugo. At siya'y namatay, nabuhay muli. Yan ang tinatayuan natin. Amen. Kaya mali yung Ethiopian Bible na sinasabi
So, akala mo naman napakatalino itong Mel Gibson na to. Galit pa siya doon sa artista na nag-portray ng The Christ. Ingit siya dahil kompetensya eh. Kanya yung The Passion. Pero may lumabas, Jesus of Nazareth, mas biblical. Na-insecure naman to si Mel Gibson. Tingnan mo, sira ulo. Kung hindi ka mag-aaral ng salita ng Diyos, kukumbinsin ka. Huwag kayo maniwala sa Bible nyo. Filtered na yan. In-out yung mga libro sa Ethiopian Bible. Pag nagbasa kayo ng ibang scriptures, gaya ng Ethiopian Bible, Gospel of Thomas, ano pa ba yun? Basta, Gospel of Mary, yung mga ganon. Maraming conflict. Sila nag-aaway-away yung libro. Sa Biblia, hindi. Ito ang source. Kaya, saan galing yung source ng Ethiopian? Sa Bible din. Kasi, na-bias yun laban sa pagkabuhay nguli ni Jesus. Na sinasabi nila, hindi raw nabuhay nguli si Jesus. Amen ba? Amen. O, di na-free mo yung mind mo. Kaya nga yung church natin, Risen Christ Jesus Bible Church. Yun. Amen ba? O, kaya natin sagutin sa Biblia yan. Kaya mali yung Ethiopian Bible. Nalagyan nga sila, ayan o, they paid large money to the soldiers. Nakita nyo na? Amen ba? Amen. Yan ang way para magkaroon tayo ng tinatawag na spiritual blessing. Hindi yung tatanungin mo si Eli Soriano, tanungin mo Biblia. O, yan ang sagot ha. Okay ba? May natutunan ba kayo? Amen. Sabihin nyo kung sinungaling ako. Pwede natin tayuan yung katuruan nila. O, tingnan mo yung 28:4. Okay. O, ayan yung ebidensya. And for fear of him, the keepers did shake and became dead man. Ano ibig sabihin sa Tagalog niyan? Nahimatay. Sa Tagalog, simple lang eh. Nahimatay. Dead man. At sa natakot, kanya'y nagsiparinig ang mga bantay at nangagtulad sa taong patay. Tapos sasabihin nila, sabi ng mga Sadduceo, sabihin nyo, ninakaw ng mga alagad niya yung katawan ni Kristo. Ibig sabihin, hindi siya totoong nabuhay. Witness yung sundalo. Ito mga sundalo, ay pera na, baka maging bato pa. Sige, kunin na namin. Dapat maleta binigay nila. Hindi maleta eh. Amen ba? Fundable ano lang. Oh. Bag. May natutunan po ba tayo? Amen. Sa iba ayaw ituro yan kasi hindi nila alam ituro. Nagtututuro pero wala naman sa Biblia. Huwag ganun. Paul yun. Amen? Amen. So mga kapatid, ang mga tao hindi naniniwala sa Biblia, preso. Bakit? Wala kang blessing. Wala kang blessing. Hindi ka naniwala sa Biblia, di nakakulong ka. Saan? Sa dilim. Di ba sabi nga ni Jesus, balik ka sa John 14. Ako ang 14:6. Oh. Ako ang pamamaraan. Ako ang katotohanan. Di ba mas proper yung ako ang pamamaraan? Kasi may salita na. Yung gawa, pamamaraan. Oh. At ang buhay. Walang buhay sa mundo. Patay. Kung wala kang Kristo. Amen. Amen. Oh. First step of blessing, you must free your mind. Ano ang number 1 preso tayo? Unbelief. Unbelief. John 12:48. Sige. Hindi kayo off ko na yung data ko rito, baka maubos. John 12. Buti kung katulad ng postpaid yan. Okay na. Naintindihan niyo ba? O, ano sabi? Basa, bilis. At
Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Oh, he that rejects me receives not my words, has not the one that judges him. The word I have spoken, the same shall judge him in the last day. Ang maganda kay Jesus, nagsasalita siya sa kalooban ng kanyang Ama. Hindi kagaya ni Satan, nung Antichrist, nagsasalita siya, sarili lang niya. Bakit? An example of humility. If you want blessings, you must humble yourself to Amen. God. Kaya nga sabi sa verse 49, basa, Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama nasa sakin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. sino ngayon ang tama? Di si Jesus, kasi sabi niya dun sa John 10:34. Sige, John 10:34. Tingnan niyo ha, i-compare niyo. Ito ang way para ma-bless kayo. Maaari sabihin, narinig na namin yung pastor, pero hindi niyo na. Ayan o. Oh. Ayan o. Paano ka magiging Diyos? Di ba pag anak ka ng Diyos, Diyos ka na rin? Ba't si Kristo, Diyos? Sagutin niyo ako. Si Kristo, Diyos. Dahil anak siya ng Diyos. Sa laman, anak ng Diyos. Sa Espiritu, Diyos siya. O, papatunayan natin. John 8:58. Sige. Nakalaban niya yung mga Pariseo, Sabduseo, at yung mga kababayan niya doon. O, tingnan niyo ha. Ano masasabi ni Jesus Christ yan kung hindi siya pre-existent o taong bago pa sinilang si Abraham, buhay na siya. O, tingnan niyo. Basa, Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Ano raw? Bago, sinasabi ko sa inyo, tingnan mo yung tanong nila, verse 57. Sige. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham. O, nakita nyo? You have to free your mind that Jesus Christ is both the Son of God and God Himself. Sige, tingnan mo. Amen. O, tingnan nyo, Tagalog. Sinabi sa kanya, Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham. English. Then said the Jews unto him, Thou art not yet 50 years old. Wala ka pang 50. Matanda pa ako, 64 eh. Wala ka pa 50 taon. Nakita mo na ba si Abraham? O, ano sagot niya? Totoo, totoo. Sinasabi ko sa inyo, bago pa si Abraham, ako na. Di ba? Amen. Siguro naman naiintindihan nyo na yan. Tinagalog ko na. O kung ayaw nyo, dahil masyado kayo maarte, sasabihin ng iba dyan, kailangan mataas ang pinag-aralan, o yan. English. Jesus said unto them, Truly, truly, verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Wala ka pa 50, tingnan nyo kung bakit. Baka, pastor, baka interpretation mo na. O, verse 56, pabalik. O, basahin mo yan. Si Jesus nagsasalita. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw. At nakita niya at natuwa. Ano raw? Sino raw nagalak? Si Abraham. Pero ano sabi niya? Ang inyong amang o ang inyong lolo o ninuno, si Abraham. Ano nakita niya? Aking araw. At natuwa. Ingles.
Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it, and was glad. Nagsasalita si Jesus Christ. Kaninong araw daw yun? My day. Kaya yung sa Facebook nyo, hindi pa nauuso yung My Day, may My Day na ang King James. 1611. God, they rejoice in God, my Savior. Kaya mga kapatid, ang My Day mo dapat, yung isip mo, My Day ni Jesus, hindi yung My Day of God, hindi yung Happy Birthday lang. Naintindihan nyo ba ako? Wala pang My Day sa Facebook, mayroon na rito, oh. Verse 56. Ayan, oh. Si Jesus Christ may My Day na. Amen ba? King James pa yan. Your father Abraham rejoiced to see my day. Ang tanong ko, puro my day tayo lahat. Tuwan-tuwa tayo, pinupuri ka, pinupuri mo sila, tuwan-tuwa. Bakit pag si Jesus Christ ang my day, walang nagla-like? Bakit? Gusto nyo ba kayo lang ang sikat? Pansinin nyo, kahit na konti lang ang followers ko, konti lang nagla-like, tinutuloy ko yung salita ng Diyos. Kasi hindi naman tatagal yung mga lahat na nasa Facebook, maliban lang sa salita ng Diyos eh. So, nag-step 1 na ako, above you. Bakit? Hindi ko kinumpine yung isip ko sa sarili ko lang. Kinumpine ko yung isip ko kay Jesus. Pag nakapokus kay Jesus, lalaya ka. Amen. Lahat ng katangahan, kabubuhan, nawawala pag na kay Kristo ka. Tandaan niyo yung sinabi. Amen. Lahat ng kabubuhan, mawawala. Sakit, karamdaman, mawawala. Maraming hindi nakakaalam yan. Free your mind. Free your works. Free your thinking. Free your worries. Think and meditate. Jesus Christ. Pag si Jesus Christ ang lagi nasa isip mo, kahit espiritu yan, hindi mo pwedeng sirain. Hindi ka rin pwede sirain pag na kay Kristo ka. Amen. Maraming bumabagsak kasi masyadong bilib sa sarili. Dapat bilib tayo kay Jesus. Amen. Amen. Yan ang sikreto ko, kaya hanggang ngayon, may nagmamahal sa akin kagaya nyo. Kung wala ako kay Kristo, sino makikinig sa akin? Kung plastic ako, sino makikinig sa akin? Kung ano itinanim mo, siya nga aanihin mo. True. Ba't kayo mabait sa akin? Kasi mabait din ako sa inyo. Amen. Pero kung kunyari lang ako plastic, mabait sa inyo, Yun ang peperahan ko lang kayo. Pag wala na kayong pera, bye-bye. Ni. Hindi pastor yun, impostor yun. Bye. Mga kapatid, the secret of blessing, continuous blessing, is through the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Dinemonstrate na niya yan sa Old Testament. Tingnan mo yung Deuteronomy. Ay, tingnan mo muna yung John 14:13. Sige. 14:13. John 14:13. Ito muna, balik tanaw tayo sa aral. Kaya nga, free your mind eh. Ito, i-free nyo yung mind nyo na naririnig ng Diyos ang inyong mga panalangin. Kasi marami nagsasabi, hindi pa sinasagot ni Lord yung panalangin ko. Akala, iniwan ka na ni Lord. Ang totoo niyan, hindi nang iiwan ng Lord. Tayo nang iiwan. Kayo nang iwan. Oh. Ouch. Kaya lagi sinasabi, sinagot ba yung panalangin ko? Ewan. Kasi, kasi tunog ng iwan. Iniwan mo si Lord, kaya ewan ka lagi. Oh. Para mawala yung ewan, maging eto ka. Eto. Di ba? Tingnan mo. Magkasintunog, di ba? Pagka iniiwan mo si Lord, tapos humihingi ka sa Kanya, tatanungin ka, kamusta na yung prayer mo? Ewan ko ba? Kasi iniwan mo si Lord eh. Ayan, at at ang anumang, basa, tagal, diba? At ang anumang inyong hingin sa aking pangalan, Amen. ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa anak. Ano raw? Ang inyong hingin, sa aking pangalan, ibibigay niya.
Pero ang tanong, bakit niya sinagot yung panalangin mo? Dahil magaling ka? Hindi. Para sikat ikaw? Sinagot yung prayer mo? No. Para yung Ama ang maluwalhati, the source. The source of all blessing is setting your mind in one with the source. Who is the source? The creator of the universe, the material and immaterial part of the universe and the galaxies. Ayan o. And whatsoever all of you ask in my name, that will I do. Oh, narinig nyo? Hindi na sinabing I will give. Siya nagagawa. That will I do. Action, verb. That will I do. Infinitive. Do. The Father may be That the Father, yun ang purpose, may be glorified in the Son. Oh. How will you free your mind? You're not listening. Yeah. Di ba? Spoon feeding na nga ni Lord sa atin, ayaw pa natin tanggapin. Totoo. Nung kausap niya yung mga Pariseo, tinanong niya, bakit wala sa puso niyo ang puwang na makinig sa aking mga salita? Bakit yung puso niyo walang space para sa aking mga words? Right. Kasi yung mga Pariseo, kaya nila, porot alam nila yung Biblia. Oh, banal na banal. Kakalungkot. You may be happy today. Marami kang material blessings. May pera ka lahat. Madali. Sa bangko, may talent ka. May mga kontrata ka. But you're missing the point. Naging blessing ka ba sa iba? Namimili kang tumulong? Hindi ka nagbibigay? Dapat hindi tayo ganun. Pag na-bless tayo, kailangan hindi ma-overshadow si Lord. Kaya nga, linaw, oh. Whatsoever you shall... Ayan, inulit niya pa yung salitang I will do. Ayan, oh. Verse 14, if ye shall ask anything in my name, I will do it. Kung kayo'y nagsisihingi ng anuman sa pangalan ko, ayaw ng aking gagawin. Amen. Pag nasabi mo na sa prayer mo, simple lang. Parang kausap mo mama mo, papa mo, o yung barkada mo. Lord, gusto ko nito eh. Lord, wala akong budget. Pupunta kami ng Cavite. Bigyan mo nga ako ng provider. Ping! Oh, mami, sold na. Naintindihan niyo ba? Amen. Amen. If God lives to His promises that you claim, so you are. Pag nag-promise ka rin, ipamuhay mo. Kikinig ba kayo? Amen. The secret of blessing is having to keep your promise. Paano ako magpipreach dito kung hindi ako marunong magsalita to keep my promise? Sino maniniwala sa akin? Wala. Lalo na kung si mami nagsasalita. Sino maniniwala? Joke lang. Tandalgal mo eh. Nagtanong ka, di ba? Sige, sumagot ako. Mali yung sagot mo. Joke lang. Yung mo, rebelde. Yan ang sinasagot mo yung pananayon ko. Peace daw. Tahimik na ako. Nag-peace sign na eh. Mga kapatid, nakikinig ba kayo? Amen. Amen. Yan ang secret ng blessing. Kaya doon sa Deuteronomy chapter 28, verse 1. Deuteronomy chapter 28, verse 1. Sige. Tingnan niyo sabi. At mangyaring kung iyong didingging masikap ang Wow, tinig. diding-dinang. Hindi basta makikinig lang. Minsan ang Biblia, ang salita ng Diyos, mahirap arukin. Mahirap unawain pag wala kang Holy Spirit. Kailangan matyaga ka mag-aral. Ayun, no?
Hindi pwede tamad dito pag nagbabasa ng Biblia, pag nakikinig. Kailangan masikap. Ayan o. At mangyari kung iyong didingging masikap. Ano raw? Ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Kung ang Diyos na sinasabi ko ay pareho sa Diyos mo. Hindi ka makakalaya para sa blessing kung hindi ka marunong makinig. Na may masikap. Sige, tuloy. Upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Ano ginawa niyang Israel? Dumating si Jesus Christ. Ang gusto nilang Mesyas alam ko ano? Ang grande. May sundalo. Dumating si Jesus Christ. Simpleng tao lang. Anak ng karpintero. Pinagdudahan ng mga reliyoso. So, hindi garantisado na pagiging reliyoso para magkaroon ka ng blessing. Naintindihan niyo ba? Amen. You must renew your mind so that you will not remain a prison in your body. Pag namatay tayo, babalik na yung espiritu either sa Lord or sa impyerno. Bakit hindi mo i-set free yung isip mo? Amen. Kung yung trabaho mo o yung boyfriend mo, girlfriend mo, nakaka-istorbo sa pananampalataya sa Diyos, cut it. Cut it. Kung hindi ko pa nililigawan si Del, sino ba magiging asawa ko? Sabi nga nung ibang kasama ko sa PLDT, bakit daw? Hindi si Ordonia ang ligawan ko, close ko yun. Telephone operator, ganda-ganda. Naging bridesmaid pa yun. Alam mo, kahit anong ganda, pag hindi mo kasundo, o iba ang belief, mahirap pag hindi kalooban ng Diyos. Naintindihan niyo ba? Amen. So yan, matinding pananampalataya ang kailangan mong gawin. Kuminsan, nagbibigay ng prophecy, prediction ng Diyos, hindi lahat pabor sa gusto mo. Iba ang Diyos magbigay ng solusyon na akala mo against sa'yo, pero ang totoo niyan, mas alam niya na bagay sa'yo. Naintindihan niyo ba? Amen. Kaya ayaw ng ibang ng preaching o kaya prophecy kasi tatamaan yung kanilang tinatagong kasalanan. True. Isa yan sa nagpapanatili na maging preso ka ng mundong ito. Preso ka eh. True. Lumayo ka sa Diyos, di sino kakampi mo, di ka diliban. Amen ba? Amen. Pero kung dikit ka sa Diyos, mawawala yung ugaling damot, mawawala yung preso mo na wala kang pag-asa, hindi ka mga taong nag-aaral, ang tali-talino. Tapos tanungin mo, naniniwala ka pa kay Jesus? Oo, naniniwala ako. Naniwala sa sarili niyang opinion. Alam mo ba na yung buhay ni Jesus Christ nasa Biblia? Yan. Oo, maliit lang konsumo niyan. Pagka ganyan ka, network outage ang iaanin nila dyan sa'yo. Balik mo. Meron na? Kasi yun ang binigay na instruction ko. Meron na pala. Kaya niya pinatay pa. I-refresh niya. Meron na daw. Meron na rin ako. Kaya inano ko. Ayaw niyang marak. Nanggigigil si Pastor. Naintindihan? Puputol-putol. Ha? Puputol-putol kanina. Ito. Yung live. Hindi kasi naglalaban yung... Naglalaban yung data. Inopen ko na lang yung Tanggalin mo yung hotspot data. ko. Patay mo yung data. Hindi, doon Kasi ka pumunta bala sa ko na gilid. eh. Pagkatapos mag-preach si Pastor, darap na ako eh. Sabi ko, sige lang. Ilang minuto na lang. Meron Mga na. kapatid, tingnan Meron na. nyo. Hello, balik na tayo doon. Amen. Inopen ko na lang muna yung ano ko. Hotspot. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently to the voice of the Lord thy God. Tingnan nyo. Hearken to the voice of God. Paano ko maririnig yung boses niyan? Hindi naman ako propeta.
Pwede Amen. nyo sabihin kay Pastor yun. Ay, di basahin mo yung salita ng Diyos? Amen. Amen. Nakasulat na eh. Kumbaga sa ano, may recipe na. Hindi ka na kailangan mag-compose. Gagawin mo na lang. Susundin mo na lang. Kahit nabili, no? Do all His command thee this day. Oh, may pangako. Hindi ka alanganin. Parang ganito yan. May 4 na kontraktor o 4 na skilled workers. Aminin nyo, kung ikaw ay isang skilled worker, merong mas mababa sa'yo, merong mas mataas sa'yo. Pero ba't ikaw ang pinili? Hello, nakikinig ka ba? Bakit ikaw ang pinili? Bakit? Favor ng Lord. yun. Amen. Kasi, pinanghawakan mo, meron na? Diyan? Ha? May pangako ang Diyos. Wala. Meron na? May pangako ang Diyos, kapatid. Pinos mo lang bago mo yung wifi. Good. So, ano ngayon na nangyayari, kapatid? The Lord your God will set thee on high. Oh. Hindi mo ginawa ng Israel sa Iran. Hindi naman malakas ang US kung walang Israel eh. Ang liit na bansa pero ang galing. May pangako eh. Oh, sige, punta ka sa verse 2. Verse 2, verse 3, verse 4, instruction ng Lord. Hindi na tayo pupunta dyan. Matthew 5, the right attitude will set you blessings. Amen. Amen. Basahin nyo ang Matthew 5, yung beatitude. Ano ba dapat ang attitude natin? Hindi Wala. nagsusum. Ha? Hindi na nagsusum. Ano, Kasi no? hindi na siya nagsusum. Dahil kasi paputol-putol yung connection niya. Pero natapos. Ako, ito po. Nagtutuloy po sige. siya. Oh, verse 1. Ayan oh. Verse 2. Dapat ano. Ayan. Verse 3. Oh, dapat yan ang ugali natin. Huwag tayong mapagmataas. Yan ang ibig sabihin ng poor in spirit. Oh, tingnan nyo ha, pagka English, maaaring sabihin nyo, ang layo naman. Tingnan nyo. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Ano sabi sa verse 3? Tagalog, basa! Mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Oh, ganun din sa politika. Pag mayabang, binabagsak ng Diyos. Madaldal, sa kadaldalan, umapalpak sa hearing. O, sino ngayon ang dapat, sino ngayon, ba't hindi nila matinag-tinag ang isang tao? Pag nasa katotohanan ka, lagi kang nasa taas. Mapagkumbaba, kung mayabang yan. Pwede magsabi, oy, mag-people power tayo. Hindi niya ginawa. Nagets niya? Amen. Verse 4, tingnan nyo. Mapapalad ang nangahahapis, sapagkat sila'y aaliwin. Hindi ba, pag may Kristo ka, nagiging mahinaw ng buhay mo pag nagluluksa ka? Marami inaatake sa puso pag namatayan. Pero pag may Kristo ka, nakakaya mo. Naintindihan niyo ba? O, verse 4. Verse 5 po. Ay, verse 5 pala. Oh. Mapapalad ang maaamo, sapagkat mamanahin nila ang lupa. Maaamo, hindi mukhang amo. Nag-aamu-amuhan, parang siya'y may-ari ng kumpanya, mayabang pa. O ngayon, patay na. Nauna pa siya sa akin mamatay. Paano inuuna niya yung sarili niya, hindi ang Diyos? Pag ayaw mo magpa-under, huwag ka magtrabaho. Pag ayaw mo magpa-under, hindi ka asenso. Tignan mo, oh. Ang sabi, maamo, hindi amu-amuhan. Yung iba, nag-aamuy-amuyan. Ano? Amu-amuyan? Amuyong lang pala. Di ba may ganon? Yung teacher, kala mo kanya yung eskwelahan. Tuwan-tuwa pag nahihirapan yung mga estudyante niya. Hindi pagtuturo yun. Panggigisa.
Tapos, iiyak-iyak pag binigyan ng evaluation. Ang teacher na to ay mahilig mangubra ng pera. Hindi nagtuturo. Hindi nagtuturo, puro sayaw. O, di ba? Maraming teacher na ganyan. Puro volleyball, basketball, wala naman tinuturo. Yung mga estudyante, tuwan-tuwa. Halimbawa, Shelito, tumira tayo no, walang ginawa kundi mag-basketball. Walang academic subject. Pinakapurol sa English, Shelito Elementary School. Ewan ko lang ngayon kung umasenso na sa buong Caloocan. Naaalala mo kaya? Hindi ako naninira. I am just freeing my mind. Yung mga tao, bigyan nyo kami ng ustisya, yung totoo ha. Hindi NPA, hindi terorista. Ayan mapapalad ang nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Mga kapatid, pagka kayo nakakakita ng mga korupsyon, paghihirap, tandaan nyo, malapit na ang maligayang araw nila. May made-death penalty. Sinisigurado ko yan. May makukulong. Hintayin natin ang 2028. Amen? Amen. Diyos lang ang makakapagsabi niyan. Amen. Pag ang isang bansa at ang leader ay hindi tuwid, hindi tataas ang bansa. Righteousness exalts a nation. Righteousness exalts a Christian. Amen. Amen. Pag nasa tama ka, yung tama lang dapat gawin, hindi sa mata mo tama sa mata mo. Hindi, sa paningin mo. Tama, yung talagang tamang gawin, tataas ka ng Diyos ito pa, verse 7, attitude din to Pag mahabagin ka, at dumating ikaw naman kailangan ng kahabagan, kahabagan ka. Pag malupit ka sa kapwa mo, kalupitan din ang makukuha mo. Pero, Amen? Amen. Ito ang pinakamahirap. Hindi mo kaya gawin to. Si Jesus lang makakagawa sa inyo. Mapapalad ang mga malinis ang puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pag matuwid ka, makikita mo ang Diyos. Pag malinis ang puso. Pero pag punong-puno ng karumihan, pag-iisip ng masama, araw-araw, hindi mo makikita ang Diyos. For example, tumawid ka, munti ka ma-aksidente, pero hindi ka na-aksidente. Doon nakita mo ang Diyos. amen. 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 Doon pa lang. Hindi yung literal na, may nakita ko si Jesus. Paano kung wala kang vision, gift of vision? O kaya, nag-aaral ka, hindi tumaas, hindi bumagsak ang grade mo. Pero pasado ka, nakita mo ang Diyos. Amen ba? Amen. Kaya napaka-importante kapatid niyan. Verse 9. Pag ikaw ay mahilig ng umiwas sa gulo, nagstay ka na lang sa bahay mo kaysa mag-chismis ka, peacemaker, tama yan. Amen? Amen. Oh. Ano yung nasa ilong mo? Nakakatawa ka. Tumutulo daw. Hindi, may handkerchief ka. O, ito tissue. Yan. Pasak mong ganun. Kung ano na napapansin tuloy ni Pastor. Mga kapatid, para ma-free ka sa iyong suliranin, free your heart, Amen. free your mind. Amen. Proverbs chapter 3, verse 5 to 7, the final verse, lagi kong inuulit sa preaching. Sige, bago kayo mag-pray, ito ang dapat ginagawa. Chapter 3, verse 5 to 7. Basa. Tagalog. Tiwala. 5. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo Amen. at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Bakit?
ang sarili mong kaunawaan ay limitado. True. Free your mind. Free your heart. Tama ba? O, verse 6, tingnan nyo. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Hanggang yung iba ay gusto ko ganito, ganyan. Hindi mo na tanungin kay Lord, Lord, kaloob. Pakita ka ng sign, walang masama. Amen. Verse 7. Pakisag paalam. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Ito naman yung Tagalog online translation. Huwag kang magmarunong sa iyong sariling mata. Matakot ka kay Yahweh. At lumayo ka sa kasamaan. Maganda ba yung pagka-translate ng online Tagalog? Dito pinahirapan ka pa eh. Huwag kang magpagpantas. Ang hirap-hirap. Huwag kang magmarunong sa iyong sarili. Di ba? Sa iyong mga mata. Oh. Amen. Tama ba? Amen. Oh, verse 8. Oh, tingnan nyo. Healing. Ang healing hindi lang spiritual, pati physical. Magiging kagalingan sa iyong pusod at utak sa iyong mga buto. Oh, di ba? Ano ba yung bulalo? Yung tuhod mo, pag inopera niyan, parang bulalo. So, may sabaw. May dugo-dugo. Yeah. Di ba? Yung magla-lunch na tayo, Pastor. Kung ano-ano. Ayaw niyo nun, hindi kayo magugutom. Pag pinagpala ka, pagpalain mo rin ng Diyos. Amen. Amen. Huwag mong tipirin, huwag kang kuripot. Pag kuripot ka, kuripot din yung balik. So, Pag nanghinayang ka, manghinayan din ng Diyos. Totoo yan. Umisipin gastador ka, hindi. Laging meron, babalik. Ganun ang attitude. Hindi ko naman sinabi mag-aksaya ka sa walang kabagay-bagay. Bakit? Pag nagpakain ba, aksaya sa Diyos? Hindi. Babalik yan. amen. Kasi iba, pagka nagkuripot sa Diyos, ayaw magbigay, lalo nawawala ang pera. Huwag kang maghanap ng pera. Kahit piso, may babalik. Ayun o si Del, kanina. May kumikinang, may piso, may napulot. Kasi hindi niya hinahanap, dumarating, lumalapit. Amen ba, Mami? Free your mind. Oh, free yung mata niya. Nakakita niya, may kumikinang. Uy, piso yun. Piso yun ah. Masaya Kahit yun. piso yung pera pa rin yun. O, subukan mo sumakay ng jeep. Ayan Minimum. oh, bagong-bago pa nga eh. O, bawasan mo ng piso. Kung nga kung makakalaalis ka. Di ba? Ay, kulang yung bayad mo. Piso eh. Hindi ko. Tapos nagpanggap ka ng senior. Oo. Kasi kulang ka ng piso. Eh, di bali magpanggap na senior kung mukha kang senior. Okay lang kung si Del. Eh kayo, hindi kayo pwede magpanggap na senior. Obvious, bata pa kayo. Kasi kadaldalal mo eh. Kaya Ay na tayo, niloloko mo ko. nasapian ka ba, Mami? Pag parang ayaw mo na salita ng Diyos. Nagsasayaw pa, tingnan mo. Pinapasayaw ba kita? Sayaw din, ya, sayaw din. Lagyan. Mga kapatid, anong igaganti natin sa Lord? Verse 9. Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik Amen. at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Ano yung ani meron kayo? Kung may trabaho kayo, binibigyan nyo ba ng parangal ng Diyos o tinitipid nyo? Hello? Tama ba? Amen. Bakit? Bumabalik. Verse 10. Kung hindi totoo yan. Oh. Sige. Sa gayoy mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana, at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. May natutunan ba tayo, kapatid? Amen. Hindi mangangako ang Diyos kung hindi niya tutuparin. Amen. Amen. Napakasinungaling naman pala yung Biblia niyo. Wala naman nangyayari. Yung pala, wala kang faith. Hindi ka na free yung mind. Nakapreso ka pa rin sa unbelief. Di ba sabi ni Jesus Christ, ang nagre-reject sa aking salita, nire-reject ako at yung nagpasugo sa akin.
O, ba't hindi mo papaniwalaan? Tested na yan. Amen ba? Amen. Ako ba, nakita nyo nagreklamo? Yung 500? Pabalik? Papunta rito? Nagreklamo ba ako sa inyo? Hindi, kasi kahit magreklamo ako, wala namang kaibibigay. Tama ba? Amen. Tsaka hindi ako pwede magreklamo. Diyos yan eh. Amen. Oh. Pag naman umiyak ako sa kanya, binibigay naman niya. Amen. Glory to God. Amen ba? Amen. Kaya kayo, pag umiyak din kayo sa Diyos, bibigay niya. So, Pero kung hindi, kuripot ka, tipid na tinitipid mo si Lord, titipirin ka rin yan. Nagets niyo? amen. Magbigay ka kusa, walang pigil. Ang balik ng biyaya, wala rin pigil. Pero, Pag sinabi, ano ba may bibigay ko kay Lord? Pera lang ba? Yun lang may mag-alok sa akin, magsabi lang Pastor, ano kaya? Punta kami sa Santa Maria sa Sabado. Punta tayo sa mga street na wala tayong kilala, mangaral ka doon, makipagkaibigan. O yung mupo lang ako, may barbershop. Nagkwentuhan lang kami, mamaya nakapunta sa salita ng Diyos. O, nakilala tuloy ako, nakilala ko siya. Bago kong friend sa Facebook. O, hindi na nagdagdagan yung mga followers ko. Amen pag-pray ba? nyo, baka yun ang magiging kasama ni Pastor. Oo, yung sa salita ng Diyos. Gusto. Wala lang siyang time kasi wala siyang day off. Barbero eh. Kung nagugupit eh. Pero pagpe-pray ko yan si Jay, kung sakaling nanonood ka, Jay, pagpe-pray ka, magkaroon ka ng trabaho mas malaking sweldo na may day off pag linggo at Sabado. Naintindihan niyo ba mga? Amen. O kaya magtatayo na lang ako ng barbershop. Hanap ako ng puhunan. Siya yung taga-gupit ko doon. Tapos, day off, Sabado, Linggo. Pinayari. Wah, yun ang imposible. Totoo. Totoo. Hindi ko naman. kailangan maggupit. Ang kailangan ko puhunan. Pwesto. Para malaya rin siya, sabi ko nga sa kanya, hindi ka forever walang asawa. Kung gusto mo maging pastor, kung sakali may calling ka, kailangan may asawa ka. Binata pala yun pa. Oo, binata pa yun. Taga-Bicol. Marami tayong pwedeng tulungan, wala lang akong resources pa. Yan. Kaya mga kapatid, bago kayo mag-isip, mag-asawa, mag-isip muna kayo. Kailangan dumaan sa church natin para mabantayan natin. Huwag kayong magbo-boyfriend, girlfriend na hindi ko nakilala. Karamihan peligro eh. Oo, totoo yan. Tamo si Toyang, sumuway sa akin, ano nangyari? Di dapat tapos na siya. Hindi ako KJ na huwag kayong mag-boyfriend, huwag kayong mag-girlfriend. Akin lang, kilatisin ko muna. Pero pag lumabas yung natural, bastos, walang galang, tapos walang caring, nagpa-plastikan lang. Kahit mawala ka na sa buhay namin, lalayo ko pa yung anak ko. Ito yan. Ngayon, alam niyo na ba ang sagot? Paano kayo magkaroon ng blessing? Nasagot ba ng ating lesson ngayon? Amen. Amen. Feel free your mind from doubt, doubt, doubt. Have hope, faith in Christ Jesus. Meditate His Word. Apply it. Amen ba? Amen. Tsaka meron pa pala ako sasabihin sa inyo. Minitan pa ako. Pag kayo, makinig kayo pag kayo nasa Panginoon, lahat ng kilos nyo naaayos. Pero may iba mabilis, may iba bagal. Ang importante, nagpapaayos kayo sa Diyos. Amen. Huwag nyo paandarin yung emosyon nyo sa mga boyfriend, girlfriend. Hindi yan nasasansin sa inyo. Ang bagay sa iyo yung pakakasalan ka. Hindi yung pag may nangyari, tsaka ka pakakasalan. Nagets niya? Amen. Amen. Kailangan meron kayong, hindi nga kayo perfecto, pero kailangan meron kayong tinatawag na perfectong desisyon kay Kristo. Amen. Yan ang tatagal. Ilan taon na tayo dahil, no? Pwede mas ilan taon na kayo ni Michael? Magka-36 na ta... Oh, magka-36 na.
This coming June. Kaya huwag niyo akong, yung mga iba dyan, kung mangangaral kayo tungkol sa pag-aasawa, wag ako. Kailangan kayo, pangaralan ko, bata pa kayo. Amen ba? Amen. So, purihin ang Diyos dahil doon sa experience namin sa Panginoon. Hanggang ngayon, kami pa magkatuluyan. Kami pa rin ang mag-asawa. Kaya paborito ko yung kantang Through the Years. Amen ba? Amen. Diba nakakatuwa? Kahit mukha na, kahit kakulay nyo na ang latak, kayo pa rin ang magkasama. Amen. Kahit na bungi-bungi na yung mga ngipin namin, kami pa rin. Bakit? Nung sexy, nilanghap sarap mo na lahat. Tapos nung naging pangit na itsura, mukhang pang recovery na. Iwanan Grabe mo. naman yung Huwag naman pang-recovery. ganun. Huwag naman ganun. Grabe siya. Diba? Pang-recovery. Tama ba? Sige, tawa kayo ha. Kahit hindi nakapikit na ako, alam ko yung mga tumatawa Kahit dyan. mukhang senior ka na, hindi ka pa senior, hindi mo binitawa sa akin. Okay. Yun ang tama. Tapos yung asawa mo, senior, mukhang binata. Oh, di ba bless ka? Kung ikaw naman yung babae. Oh, Uwian na. kasalanan ko pa kung gawin ako ni Lord na pogi. Di ba? Alam mo sabihin ko, pangit ako, gawa ko sa imahe ng Diyos. Di ba, Ken? Papayag ka ba? Pangit ka? Siyempre hindi. Gawa ka sa imahe ng Diyos eh. Eh kung pangit yan, di wala ka silang magagandang anak. Yes. Of course. Kaya pogi mga tatay na ninyo. Walang pangit. Kasi nga anak kami ng Diyos eh. Inangkin nyo na lahat. Amen ba? Amen. Hoy, ikaw, hindi ka pa legal ha. Hindi ka pa kasal sa anak mo. Meron ka pa dapat patunayan. Amen ba? Amen. Outside di Colombo ka muna. Di ba? Buti na yung tapat, no? Pero hindi ka naman namin pinahirapan. Salamat ka, nag-church ka, kundi. Nanakot. O mga kapatid, ako yung nagpupuri sa Panginoon. Amen. I hope kayo dyan mga taga-subaybay ay na-bless. Amen. One way to bless yourself from God, free your mind. Punuin mo ng salita ng Diyos. At pupunuin ka ng Holy Spirit. Hindi ka iwanan ng Diyos. Amen. Amen. Kumapit sa salita ng Diyos. Lahat ng pangako niyan, tinupad niya. Amen. Wala pa ako nakita sa Bible na nangako siya ng hindi niya. Tinutupad. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Mag-closing song tayo, tapos prayer. Tapos babay na. Amen? Bigyan natin sa ating worship leader. Worship leader. Parang in-check. Worship leader. Bluetooth is connected. Ha? Uwi ka na lang, mami. Pwede ka na umuwi, nagmamadali ka eh. Sabi ko si Jeren pa, pauwiin mo na yun. Pauwiin pa. Isang kanta lang, okay na yun. Para kay Lord. Tayo lahat. Hallelujah. Sa church na tayo umawit. Jesus, salamat. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka,
dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, oh Jesus. Yes, Lord, tunay nga na dakila ang iyong pag-ibig. Minsan sa church, Jesus, salamat. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nanatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko, maging ang mundo, sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nanatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko, maging ang mundo, sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang 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 pag-ibig mo, oh Jesus. Yes, Lord, tunay nga na dakila ang pag-ibig ng City Church na palakpakan natin ang ating Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na maraming salamat po sa iyo. Ibinabalik ka po namin sa iyo ang pinakamataas na paborit pagsamba at pasasalamat ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Sige, Church, dito na po nagtatapos ang ating gawain para po ngayong araw na ito. At tunay nga na maraming salamat sa Panginoon. Sige po, happy Sunday everyone at see you on next Sunday po. Bye-bye. Thank you sa mensahe. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Ay, Bye-bye, guys.